narito pa rin po tayo ngayon sa Unified 911 Command Center ng DILG dito po sa Sampaloc, Maynila. Isa po ito sa siyam na command center sa buong bansa. Meron din po nito sa Cebu, sa Ilocos Norte, Iloilo, Isabela at pati na rin po sa Leyte. At language sensitive po ito. Ibig sabihin, kapag may mga tumatawag sa iba't ibang dialekto ng bansa ay maiintindihan. At kaya rin po nitong mag-translate ng ilang mga foreign language sa ngayon. Ang mga tauhan ay trained na tumanggap na emergency calls at kapag nakatanggap ng tawag, ano ba ang nagiging proseso? So halimbawa, makikita po ninyo sa aking likuran yung mga call takers. Meron po mga taga Bureau of Fire Protection dito, merong taga DILG, meron din po taga Philippine National Police. Oras na matanggap po nila yung tawag ay siyempre, malalaman nila kung saan yung lugar at lokasyon at uri ng emergency. At pagkatapos nito ay ipapasa nila sa pinakamalapit na responder unit gaya ng halimbawa ng LGU, sa ospital ba yan, sa Philippine National Police ba yan o Bureau of Fire Protection. At kasunod nito ay yung agarang pagde-deploy ng ground responders sa lokasyon ng emergency. May feature din po ito na automatikong natutukoy ang eksaktong lokasyon ng caller para maging mas mabilis po ang pagresponde at pagdating ng tulong sa panahon ng sakuna, kalamidad at iba pang mga klase ng emergency. So sa punto pong ito, tanungin po natin ang isa sa mga call takers. Ate, sa ngayon, wala ka naman pong tinatanggap pa, no? Hindi kita maaabala. Alright. Ano pong pangalan niyo po? Del po. Delia Neveres. Alright. Ano po yung usual na klase ng emergency na natatanggap po ninyo dito? Ang pinaka number one na nare-receive namin ay yung ambulance assistance, yung mga medical assistance, then sa fire, police assistance. Lahat po yan kinekater ni 911. Alright. Sa mabilis na pag-action. Anong oras po kayo usually nakakatanggap ng mga emergencies? Pag mga madaling araw po ba o within Wala the day? pong oras Wala pong ang pagdating ng tawag ng ating mga emergency calls kasi anytime po 'yan pumapasok po sa ating Alright. Ate Del, thank you. Hindi ko na masyado kayong aabalahin dahil baka mamaya makatanggap na kayo ng tawag. Maraming pong salamat Samantala mga kapuso, para pa sa iba pang mga detalye, kaugnay nga po ng isinasagawang pagtanggap po at pagproseso sa mga emergency calls dito sa 911. Mga kapanayan po natin, si DILG Undersecretary for Public Safety, Jed Patrick Mabilog. Magandang umaga po sa inyo, Undersecretary Mabilog. Si Maris po ito, live po tayo sa unang hirit. Magandang umaga, Ma'am Maris. Magandang umaga sa lahat po na nanonood po sa unang hirit. Alright, kanina po, sir, narinig po natin, no, yung mga klase ng mga emergencies na naitatawag po rito. Pero ito pong mga call takers niyo po rito, gaano po kasinsin yung training nila para masiguro na yung mga matatanggap nilang emergencies, kaya po nila talagang ma-address? Kasi sila yung mga frontliners kumbaga, no, or first liners sa pagtanggap ng mga emergency calls. Meron po silang training period. It's about 3 to 6 months. Pagkatapos po nun, meron po silang assessment. And once nakapasa na po sa lahat na po ng mga requirements, then sila po ay isinisalang na sa na maging phone taker po ng mga calls. Gaano karami po yung mga tawag na natatanggap nyo on a daily basis at kahit po ba walang load yung mga taong tatawag, makaka-get through sila sa 911? Halos po, sa isang buwan po, halos 2 million calls ang tinatanggap po ng 911 nationwide. So probably that's about 70,000 calls per day po. Alright, Yusek, i-address na po natin yung isa sa mga pinag-uusapan online, no? 10 minuto raw po, di umano, yung hinintay ng isang caller para makatawag po dito sa 911. Parang sa loob daw po ng 10 minuto, wala pa pong sumagot. At ano po ba ang masasabi nyo rito? Kumusta po ang investigation po ninyo sa insidente pong ito? Una-una po, Ma'am Maris, gusto po ng ating Secretary John Vic Remulla
at saka yung buong Unified 911 team to extend their deepest condolences to yun nga po yung nasa FB post na nag-viral kay Mr. Basti Askri at saka buong pamilya sa pagpanaw po ng kanilang ama na si Mr. Oma Askri. Wala pong explanation that can take away po yung sakit at saka losing a loved one, especially after desperately seeking emergency assistance. Yung kanyang eksperyensya po ay deserves to be heard with respect, compassion, and seriousness. So, nung nalaman po ni Secretary John Vic Remulla, yun ang nangyari, nag-create po siya ng isang team to review the handling of the 911 call and subsequent emergency response. So, ito po ay iniimbestiga ngayon. Meron na po tayong initial na mga reports na pumasok galing sa 911 at saka ganun din sa ating kapulisan na kasama din po na part din po ng 911. So, doon po ay nakita po na we know po that emotions are very high but our records will show that after 3 minutes, natanggap po yung yun po ang after the call was made, mga 3 minutes bago po nasagot yung tawag. We know that hindi po yun substantial dahil po it's an emergency nga ho. But and we're looking deeper into it po. So yun po ang nangyari. And but immediately after natanggap po yung call, we were on yung 911 po ay nasa tama naman proseso at saka oras po ang na undergo. So we are still continuing with the investigation. Alright. And we're going to get deeper into it po. Alright, Yusek, nabanggit din po kasi sa viral post na nagtatawanan daw at nagkukwentuhan pa yung mga personnel sa 911 na naririnig niya sa kabilang linya. Napatunayan po ba ito sa inyo pong investigasyon? At kung mapapatunayan po na ganito nga po ang nangyari, ano po ang magiging aksyon ng DILG dito? Ma'am, nung natanggap po yung call at saka ang ginawa po ay nag-establish po ng 3-way conference call with the Taguig Command Center at saka yung caller remaining on the line with the 911 call taker. Doon po iniimbestiga po natin kung saan po nanggaling yung nagtatawanan. Dahil kung makita niyo naman po yung ating center dyan po sa Sampaloc, ay makikita niyo naman that yung mga gamit nila are voice reduction, equipped with voice reduction. At saka makikita niyo naman po, all those who enter the area, talagang silence is being observed at saka lahat po nasa kanilang mga stations. So we're looking and finding kung saan nanggaling yung voice na yon, but that is a 3-way call, so probably po it could have also come from other sources, but we're looking into again deeper into that sa aming investigasyon. And kung sakali malalaman natin kung saan nanggaling yon at kung sinong responsible po yon, of course yung legal action po will be applied on the particular persons po. Alright, very quickly po, paano nyo po o gaano nyo ma-assure yung ating mga kababayan na kapag tumawag sila dito sa 911 ay talagang marerespondihan yung kanilang mga emergency calls? Sa ngayon po, since 911 has started on last year, September 11, 2025, since it was officially launched, meron na pong 20 million, halos 20 million calls na na-cater na po yung 911. Para lang po sa kalaman po, as you have also explained later, yung Unified 911 is designed as a single nationwide emergency number. So ito po ay hindi po ito nagre-replace ng mga
appropriate local government response centers existing sa mga LGU, sa ating kapulisan, sa BFP at saka sa mga hospitals. But dati kasi po, ang daming numbers na dinadial, iba-iba per LGU. So ngayon po, ginawa po ay magiging unified 911, Isa na lang. isang number na lang. Opo. So with this po, we assure the public, despite that the unfortunate incident, and again, we extend our deepest sympathies and prayers sa pagkamatay po ni Mr. Askri. We assure po that we are improving, we're working para ma-improve po ang ating system, that the single 911 number will be faster, better equipped, and more capable sa local emergency response po. Thank you so much. Maraming salamat po, Undersecretary Jed Patrick Mabilog, ang Undersecretary po ng DILG for Public Safety. Magandang umaga po sa inyo at ingat po. Magandang umaga po. Maraming salamat po and God bless us all.